Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. Tayo pong lahat ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa Panginoong Diyos sa opportunity. Sa gabing ito, tayo pong lahat ay nagtitipon-tipon at sama-samang lalapit po sa Panginoon sa pamagitan po ng panalangin. Amen? Amen. Sige po. Muli, ako po ay bumabati sa inyo ng magandang gabi. At ganyan po sa mga nasa online, sa mga naka-tune in na po. Magandang gabi po sa inyo. Ganyan po sa ating mga mission churches local and abroad. Welcome po sa inyo sa ating Wednesday prayer meeting. At kung handa na po kayo, tayo po tayong lahat at pong bigkasin ang panawagan sa pagsamba. On the book of Romans chapter 12 verse 1, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagalan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaya-aya sa Diyos, na siyang inyong katampatang pagsamba. At para naman po sa pahayag ng puso sa pagsamba, ready, begin. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos sa may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos sa may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya ay aking parangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Manatili tayo nakatayo. Awitin po natin. Search me. Cleanse me from every sin and set me free. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, sa gabing ito na inyo pong pinagkaloob sa amin, Panginoon. Panginoon, kami po'y nagpupuri, nagkapasalamat, Panginoon, sa inyo pong kabanalan, sa inyo pong kabutihan, Panginoon, sa aming buhay. Panginoon, kami po'y lumalapit, nagpapakumbaba, Panginoon, sa inyo pong harapan, kami po'y humihingi po ng kapatawaran, Panginoon, sa aming pong mga nagawang mga kasalanan, Panginoon, anuman pong karumihan, Panginoon, ang sinakikita niyo po sa amin, Panginoon, upang hindi niyo kami samahan sa gabing ito, na po, Panginoon, alisin niyo po, Panginoon. Panginoon, aming pong dalangin sa aming pong gawain sa gabing ito, samahan niyo po kami, Panginoon, anuman pong gawa po ng kaaway, Panginoon, ay puksain po, Panginoon. Panginoon, aming pong dinadalangin, Panginoon, ang bawat tatayo, Panginoon, sa likod ng pulpitang ito, Panginoon, na po, Panginoon, bigyan po sila ng wisdom, Panginoon, nawa po kayo pong siya manguna po sa amin. Ganyan po, Panginoon, aming pong dinadalangin, Panginoon, ang aming internet connection, Panginoon, ang aming online streaming, Panginoon, ang aming audio team, Panginoon. Kayo po, Panginoon, siyang humawak, Panginoon. Ganyan po, Panginoon, na magbibigay po ng tanging bilang, magbabahagi po ng inyong salita, Panginoon. Nawa po, Panginoon, kausapin niyo po kami, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang inyong pong habag at biyaya ang simakita po sa aming buhay, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang aming gawain ito, kailangan po ang aming mataas, Panginoon, ay kailangan po, Panginoon, aming mabigyan ng papurit pagsamba, Panginoon. Nawa po, Panginoon, sa aming gawain, samahan niyo po kami, Panginoon, hanggang sa kami po'y matapos, Panginoon. Kami po'y nananampalataya, Panginoon, na kami po'y bibigyan niyo po ng success sa aming pong service sa gabing ito. Sa iyo po namin binabalik ang papuri at pasalamat sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Amen. Salamat, Brother Kevin. And this time, tayo po'y manatili nakatayo. And this time, awitan po natin ang Panginoon Diyos as we sing, Savior like a shepherd, lead us. Samahan niyo po kami, sing with us, sing with gladness. Shepherd like a shepherd, lead us as much within thy tender care. In thy present pastures feed us, for our use thy foes prepare. All together now. Blessed Jesus, that has brought us by thee all. Blessed Jesus, thou hast brought us by we are. We are thine, do thou befriend us, be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us, seek us when we go astray. All together now. Blessed Jesus, hero, hear us when we pray. Blessed Jesus, hero, hear us when we pray.
Jesus, blessed Jesus, thou hast love us still. Amen. Napakabuti ng Panginoon Diyos. Kung paano niya tayong inibig, paano niya tayong minahal. Hayaan natin na siya ang patuloy na manguna sa ating pong mga buhay, sa ating buhay mananampalataya. Samahan niyo po kami. Let's sing, He Leadeth Me. Ready now? He leadeth me, O blessed thought, O words with heavenly comfort fraught. Whate'er I do, whate'er I be, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me by His own hand. He leadeth me. His faithful power I would be, for by His hand He leadeth me. Lord, I will clasp Thy hand in mine, no evermore or repine. Content whatever lot I see, since 'tis my God that leadeth me. He leadeth me by His own hand. He leadeth me. His faithful power I would be, for by His hand He leadeth me. And when my task on earth is done, when by Thy grace the victory's won, in that cold way I will not leave, since God to Jordan leadeth me. He leadeth me by His own hand. He leadeth me. His faithful power I would be, for by His hand He leadeth me. Amen. And the people of God says, Amen. Amen. Salamat po. Tayo pong lahat ay marinong mo po. Ayan, amen. Purihin po ang Panginoon sa ating pong pag-aawitan. And this time naman po, tayo po dadako po sa ating prayer time. Makikita po natin dyan sa ating mga screens, yung ating mga prayer list. Unang-una po dyan, good health and protection for BFDV, Maris and Sister Sofia and household. Patuloy po natin ang panalangin ang ating mahal na bishop sa kanya pong daily na ministries po. Okay, so next, daily strength and safety and success of BFDV's ministries, international and local trips. Yun nga po, patuloy po natin panalangin ang ating mahal na bishop. Kaya po, sana man lang po, masuportahan po natin siya sa pamagitan po ng panalangin. Amen po. So, yan, strength and good health for Inang Charing, physical strength and healing for Dr. Merly Casajes, pneumonia. Okay po, healing and strength for Bishop Andaya. So, next naman po, churches and missions, good health and protection for PNG and success of Peace Ministries. So, patuloy po natin ang panalangin ng ating resident pastor na bigyan siya ng maayos na kalusugan at pag-iingat din sa kanyang mga ministries. LWBC Santa Mesa's Ministries, church leaders and workers. Patuloy po natin panalangin ang ating mga pastoral staff, preachers, workers, and deacons. Diba po? Bigyan sila ng kalakasan and wisdom ng Panginoon sa kanilang ginagawang paglilingkod. Amen. So, LWBC, local and international churches, ministries, churches and missions, yung mga missions po natin, patuloy po natin suportahan at ipanalangin din po. Provisions for Living Water Baptist Mission, Parañaque, kay Pastor John, Kalaka, sa Batangas po, kay Pastor Darwin, sa Tondo naman po, kay Pastor Daniel, sa Muzon, kay Pastor Henry, at sa Valenzuela po, kay Pastor Jason. Okay, so patuloy po natin panalangin ang ating seminary po, ang Bishop
Manuel Orara Baptist Bible Seminary. Alam ko po, meron pong mga bagong students po sa aming third block. Tayo po ba ay nagagalak? Amen po. So, nawa po, suportahan po natin yung bawat mag-aaral po ng Bible seminary po natin. So, ganyan po sa ating brethren abroad, patuloy po natin yung panalangin ang ating mga kapatiran po sa abroad na patuloy silang lumago sa kanilang buhay, spiritual. Din po sa Living Water Baptist Mission, Ibaraki, Japan, yung provision for worship place. So, patuloy po natin yung suportahan at pinalangin po. Living Water Baptist Mission, Luzon, provision for transportation and wall fund. Yun po, patuloy po natin panalangin ang ating Pastor Henry sa kanyang pong ministry doon po sa Luzon po, yung provision po sa kanila pong transportation. At alam po natin, madami pong mga kabataan ang naligtas at mga kabataan po na dadagdag po sa ating sa kanila pong church na baptize po. So, yun po, Living Water Baptist Mission Tondo, provision for additional chairs and preparation for DVBS. Living Water Baptist Mission Paranaque, provision for worship place. So, patuloy pa silang suportahan sa panalangin, financially, and sa prayer din po, yung kanilang worship place. Okay, doon naman po tayo sa sick brethren. Madami po may sakit ngayon. So, provision and safe pregnancy for Sister Arabel Ocampo, good health and good lab test for Nanay Gloria Kabiling, complete recovery for Pastor Henry. Ito nga po, yung sinasabi ko po. Diba, patuloy po natin ang panalangin ang ating Preacher Henry sa kanya pong kalagayan. Pero makikita po natin kung gaano po siya kasipag sa kanya pong pag-ministeryo. So, patuloy po natin suportahan yung bawat mga missionaries po natin, both local and abroad po. Yan, so complete recovery, provision, work, and plan to move houses to Sis Kenji, and good health for Sis Bianca. So, full recovery of Nanay Ligaya Duran and Sis Aida Amican. So, recovery for Pastor June Ortega, patuloy po ating ipanalangin yan. Complete recovery of Rain Santos, healing and strength for Sister Maan's mother, si Nanay Anita, patuloy po ating ipanalangin yan. Okay, so complete healing for Brother Chitos, trigeminal neuralgia, Sis Minda's knee injury, complete healing of Nanay Arcadia, and provision for their family. Healing from cancer of Sis Elaine's Kalisay, Daisy Galope, and Larry Hernandez. Healing for Juliet Olivia's liver tumor, and provision po sa kanila pong family. So, patuloy po ating panalangin. Healing for Abby and Ara Tuazon, JP De Guzman. Healing for Sis Mary Ann's father. Complete healing for Sister Christina Martinez and Sis Mirna Tumandaw. So, yun po. Ganyan po sa ating mga businesses. Patuloy po nating ipanalangin yung mga businesses po ng ating mga kapatiran. Andyan po yung Rayco, Genlin and Jenner Publishing House, LMB Enterprises, Bubble and Brew Cafe, NAMH Transportation Services, SSM Trading, Bayong Republic, PH, and Add to Art Lera. So, patuloy po natin, di lang po dapat natin suportahan. Patuloy po natin panalangin yung mga businesses po ng ating mga kapatiran na gamitin ng Panginoon sa ministries, di ba po? Kaya patuloy na palaguin. So, job for Ara Tuazon and Brother RJ Manangsong. So, wisdom and provision po kay Sister Margie's work. Preparation for Sister May's bar exam in September. So, yan po. Ito po yung ating mga prayer list. Kung meron po kayong mga prayer requests, andyan po sina Pastor Rodel and si Brother Harvey. Pakitaas lamang po ng inyong mga kamay para po madagdag po natin sa ating pong prayer list. Sige po, sino pong merong prayer request? Somehow sa panalangin yung active, yung pagdalaw po ng AIM Foundation sa May 12 to 19, 2024. Maski yung good health din ni Preacher JPS, kawawa naman kaibigan ko, bugbog na naman, pangunguna ng 700 choir. Yung pinsa ko si Dottie Mariano na nag-TTCs, pati yung safety natin this summer 2024, personal unspoken ko po, pati yung Happy Labor Day, yung mga pray request natin sa mga church workers dahil Labor Day po ngayon. Pati yung
may schedule na po yung pag-uwi ko ng Japan. Pray yung pag-uwi ko po ng Japan kasama ko. May 22 yung pag-uwi ko yung flight ko po. Thank you po. Thank you. Okay, sino pa po? Anyone? Si po, Eddie per request po. Lahat po unspoken. Sige po. Okay, sige po. Sa inyo po nga kinaupuan. Okay, sige po. Sige po, tawagin po natin si Brother. Yung patuloy na paglago po ng ministry sa Parañaque and yung sa ano po, yung sa wedding ni Pastor John. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sino pa po? Okay, kung wala na po sa inyo pong kinaupuan, tayo po yung manalangin individually. At pagkatapos po nun, i-close ko po sa panalangin.
Patuloy po tayong manalangin. Ama naming Diyos sa dakila sa lahat, maraming pong salamat, Panginoon, sa opportunity and privilege na sa gabing ito, kami po'y makakalapit sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan po ng panalangin. Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, Panginoon, humingi po ng kapatawaran, Panginoon, sa aming pong nagawa mga kasalanan, Panginoon. Ano man pong kasalanan, Panginoon, karumihan, kaliguan, ang siya nakikita niyo po sa amin, Panginoon, na maaring maging hadlang upang kami po hindi niyo pakinggan, Panginoon, ay nawa po, Panginoon, alisin niyo po ito. Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo, Panginoon, ay pong idinadalangin, Panginoon, ang aming mahal na bishop, Panginoon, patuloy niyo po siyang bigyan ng good health, Panginoon, provisions, Panginoon, protection, Panginoon, pag-iingat po, Panginoon, sa kanya pong mga ministries, local and abroad po, Panginoon. Panginoon, ang dinadalangin po, Panginoon, ang kanyang wife na si Ma'am Maris and Sister Sophia, at ganoon po, Panginoon, ang kanyang mga kasama sa bahay, Panginoon. Patuloy po silang bigyan, Panginoon, ng pag-iingat, Panginoon, kaya pong siyang gumabay po sa kanila, Panginoon. Panginoon, ay pong dinadalangin, Panginoon, ang daily strength, Panginoon, para po kay Dr. Merly Kasahe, Panginoon, patuloy po siyang bigyan ng kalusugan, Panginoon, maayos na kalusugan, maayos na pangangatawan, Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko din po, Panginoon, sa inyo, ang good health and strength po, para kay Inang Charing, Panginoon, patuloy po siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon, ng kanyang katawan, Panginoon, upang siya po'y muli na makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na maging hadlang, Panginoon, ang kanyang karamdaman. Panginoon, ay pong dinadalangin sa inyo, Panginoon, ang healing and strength din po kay Bishop Andaya, Panginoon. Patuloy po siyang bigyan ng maayos na kalusugan, kalakasan ng katawan, Panginoon. Panginoon, ay pong dinadalangin sa inyo ang aming resident Pastor Norman Marigatula, Panginoon, sa kanyang pong paglilingkod sa Panginoon, sa kanyang pong mga ministries. Patuloy po siyang bigyan ng wisdom, patuloy po siyang bigyan ng pag-iingat, Panginoon, maayos na kalusugan. Huwag niyo pong hayaan na magkasakit po ang aming resident pastor, Panginoon. Panginoon, ang dinadalangin, Panginoon, ang mga mission churches. Panginoon, ang ansimbahang ito, Panginoon, kayo po magbigay po ng kalaguan sa kanila, Panginoon. Kayo din po, Panginoon, mag-provide ng kanila pong mga pangailangan, Panginoon, sa kanila pong gawain, Panginoon. Kaya po, Panginoon, gamitin niyo po, Panginoon, ang mga mission po na meron po kami, Panginoon, upang mas lalo pong lumago, Panginoon, at lumaganap, Panginoon, ang inyong pong salita. Panginoon, ay pong dadalangin ng aming mga mission pastors, Panginoon. Kaya pong siyang magbigay po sa kanila ng good health, guidance, wisdom, provisions, Panginoon, protection, Panginoon. Kaya pong magbigay po sa kanila nito, Panginoon. Gini po, Panginoon, lahat po ng kanila pangailangan sa kanila pong gawain, Panginoon. Kaya pong mag-provide dito, Panginoon. Panginoon, ay pong dinadalangin, Panginoon, ang Bishop Manuel Orara, Baptist Bible Seminary, Panginoon. Kaya po siya magpala nito, Panginoon. Ganyan po sa mga estudyante na siya nag-aaral, Panginoon. Patuloy po silang equip, Panginoon, sa ministry, Panginoon. Patuloy po silang gamitin, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Na po, Panginoon, ang bawat mag-aaral na nag-aaral po dito at mag-aaral po dito, Panginoon, ay gamitin niyo po, Panginoon, mas lalo pa at higit sa inyo pong kapurihan at sa inyo pong kaluwalhatian, Panginoon. Panginoon, ay pong dadalangin, Panginoon, ang aming mga kapatiran na nasa ibang bansa, Panginoon, na po, Panginoon, huwag po silang malayo sa inyo, Panginoon. Patuloy po silang lumago sa inyo pong salita, Panginoon. Ganyan po sa inyo pong mga ministries, Panginoon. Panginoon, ay pong dadalangin ang LWBM Ibaraki, Japan, Panginoon. Provision for their worship place, Panginoon. Na po kayo pong siya mag-provide nito, Panginoon, upang magkaroon po sila ng maayos na gawain, Panginoon, na worship place, Panginoon. Panginoon, at kung nilalapit sa inyo, Panginoon, at ipinapanalangin, Panginoon, ang provision din po sa Muzon, sa Tondo, sa Parañaque, Panginoon, sa kanila pong transportation, sa kanila pong worship place, Panginoon. Kayo pong siya mag-provide ito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, kayo pong great provider, Panginoon. Kami po yung nagtitiwala at kami po yung nananampalataya, Panginoon. Ganyan po, Panginoon, kami po yung lumalapit sa inyo. Kami po yan nananampalataya, Panginoon. Ay pong pinapanalangin, Panginoon, ang mga kapatiran po namin na sa banig po ng karamdaman, Panginoon. Nawa po, Panginoon, alisin niyo po sila sa kanila pong karamdaman na kanila pong naranasan, Panginoon. Panginoon, alam po namin kayo po ang great healer, Panginoon. Kami po'y naniniwala na kahit imposible, Panginoon, ay wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Panginoon, lahat po ng may karamdaman, Panginoon, huwag niyo pong hayaan na maging hadlang po ito upang hindi po sila makapaglingkod, makapagsamba sa inyo, Panginoon. Panginoon, ay pong dinadalangin, Panginoon, a good health and good love test po para kay Nanay Gloria Kabiling, Panginoon. Alam pong inyo pong kalooban para po sa kanyang buhay, Panginoon. Alam po namin, kami po yung nagtitiwala, Panginoon. Panginoon, complete recovery din po sa aming Pastor Henry sa kanyang pong
Pag ministeryo, Panginoon, nawa po, Panginoon, mas lalo po siyang gamitin niyo po, Panginoon, sa inyo pong paglilingkod. Panginoon, ay pong dinadalangin, Panginoon, ang nangangailangan po ng complete recovery, Panginoon. Hindi ko man po, Panginoon, may isa-isa, Panginoon. Alam po namin, alam niyo po, Panginoon, ang aming puso't isipan, Panginoon. Panginoon, sa mga may sakit, Panginoon, kayo po magbigay ng kagalingan, kayo po siyang humipo, Panginoon. Nawa po, alisin niyo po, Panginoon, ang mga sakit na kanila pong nararanasan, Panginoon. Panginoon, ako po'y lumalapit sa inyo, ay pong pinapanalangin, Panginoon, ang businesses po ng aming mga kapatiran, Panginoon. Nawa po, Panginoon, aming pong dalangin, mas lalo po itong lumago, mas lalo po itong magamit, Panginoon, lalong-lalo po, Panginoon, sa inyo pong ministeryo, Panginoon. Ay pong nilalapit sa iyo, Panginoon, ang Rayco, ang Genlin and Jenner Publishing House, Panginoon. Ganyan po, Panginoon, ang LMB Enterprises, Bubble and Brew Cafe, NAMH Transportation, Panginoon. SSM Trading, Bayong Republic Page, and Edward and later, Panginoon. Alam ko po, marami po pong mga businesses, Panginoon. Pero kami po yung nagtitiwala, Panginoon, na napalatay sa inyo, Panginoon, na kayo pong siya magbibigay ng patuloy na kalaguan, Panginoon, sa kanila pong mga businesses. Ganyan po, Panginoon, ang pong humihiling po sa inyo, Panginoon, ng wisdom para po sa kanila pong trabaho, Panginoon. Kayo pong siya magbigay po ng wisdom sa kanila, Panginoon. Ganyan po sa mga mag-bar exam, sa mga mag-board exam, Panginoon. Kayo po siya magbigay ng wisdom sa kanila, Panginoon, at kung ano po ang inyong pong kalooban sa kanila, Panginoon, ay nawa po, yun po ang maganap po, Panginoon. Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo, kami po'y nananampalataya, Panginoon, na lahat po ng aming panalangin ay kayo po'y nakikinig, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, sa bawat panalangin po, ay mayroon po kayong kasagutan, Panginoon. Nga po, Panginoon, sa gabing ito, kami po'y lumalapit sa inyo, Panginoon. Sa bawat panalangin na aming dinadalangin sa inyo, Panginoon, ay meron po kayong kasagutan, Panginoon. Wa po, Panginoon, ang inyong pong kalooban ang aming sundin, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Kaya po nananampalataya, Panginoon, sa bawat panalangin na aming dinadalangin sa inyo, Panginoon, na inyo po sasagutin, Panginoon. Panginoon, marami po salamat, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, na kayo po makakalapit sa inyo, Panginoon, sa gabing ito. Na po, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, wag po sanang mawala ang pananampalataya, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, na kami po'y makalapit sa inyo pong kataas-taasang pangalan at sa inyo pong kabanalan, Panginoon. Panginoon, kami po'y nagtitiwala, Panginoon, na sasagutin niyo po ang aming mga panalangin. Sa inyo po namin binabalik, Panginoon, ang mataas na papurit pagsamba, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen at Amen. Ngayon naman po, babatiin po natin ang maligayang kaarawan ng mga nagdiriwang ngayong buwan ng May. Ano po? So, tawagin ko po, ipapakita po sa inyo mga screen ang magdiriwang ng kanilang mga karawan. Sa May 2 po muna, si Sister Micah Melorin and si Brother Kevin Austria. Ayan po. And sa May 3, si Sister Jen Rios. And sa May 4, si Brother Joven Kurt. Pwede ko bang tawagin si Brother Kevin, pati si Brother Koteng, si Brother Joven Kurt dito sa harapan? Andiyan po ba si Sister Jen? Sister Jen. Ayan, para po mabati po kayo ng church. Ano po? Brother Koteng. Ayan, kantahan po natin sila ng blessed birthday. Ano po? Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, God loves you. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, we love you. Blessed birthday to you. Ayan, Brother Joven Kurt. Magandang gabi po, Church. Maraming salamat po sa mga babati po sa aking karawan. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa panibagong taon. At ayun, malapit na rin po, magiging 2 years na po yung spiritual birthday ko rin po sa July. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na dinala ako sa church na ito. At ayun, nagpapasalamat din ako kay PMJ na siya po yung nag-win po sa akin para mapunta po sa church nito. Ayun, maraming salamat po. Ayun, sa
Friday pa naman po yung birthday ko, pero ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa Lord dahil sa lahat ng blessings na patuloy niyang pinagkakaloob sa buhay ko. Thank you rin po sa church dahil tinuring niyo po akong isang pamilya dito kahit hindi po talaga ako dito member. So thank you po sa lahat. Ayan, thank you. Mari na kayo makabalik sa inyong mga kinauupuan. Ayan, blessed birthday ulit sa inyo. And ngayon naman po, ikinagagalak po ng Living Water na meron po tayong mga bisita. Amen? Amen. Kapag tinawag ko po ang inyong pangalan, maaari lamang pong makatayo upang ma-recognize po kayo ng bawat isa. Ano po? Ang bisita po natin si Brother Don Roberto M. Andres. Ayan, bisita po siya ni Sister Julie. Ayan po. Ayan, welcome po sa Living Water Baptist Church. Ano po? So make sure nakamayan po natin ang ating bisita. Ano po? Tayo po tayong lahat. I-welcome po natin ang bawat isa. Awitin po natin, ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya'y makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely If you just accept Him too. Just receive His praise today and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Please remain standing in this time. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon Diyos. Awitin po natin constantly abiding. So napakasarap yung lagi po tayo nakadikit sa Panginoon Diyos. Amen? So naway maging pagpapala po ito at reminder sa atin as we sing the song all together now. There's a peace in my heart that the world never gave. A peace it cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, I've a peace that has come there to stay. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely. Whisper, oh so kind, I will never leave thee. Jesus is mine. All the world seemed to sing of a Savior and King when peace sweetly came to my heart. Troubles all fled away, and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art.
sa ating huling awitin. Awitin po natin, Blessed Assurance. Come on. Ito po ang ating pong katiyatan na tayo po'y patuloy na pinagpapala ng Panginoon Diyos. Come on, let's sing the song. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, amen. Visions of rapture now burst at my side. Angels descending, bring from above. Echoes of mercies, whispers of love. All together now. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in all together for the last time. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. And the people of God says, Amen. To God be all the glory. Maaari na po tayong umupo. At this time, makakapakinig po tayo ng tayong bilang. Were it not for grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all my sin. Were it not for grace, I can tell you where I'd be. I'm wandering down some pointless road to nowhere, with my salvation up to me. I know how that would go. The battles I would face, forever running but losing the race. Were it not for grace, forever running but losing the race. Were it not for grace. Amen. Purihin po ang Panginoon. Alam po natin, blessing po ang awitan
blessing po, ang special number. Alam ko din po na pagpapalain po tayo ng Panginoon sa pakikinig ng kanyang salita. So tawagin ko po, the man and the messenger of God, Bishop Fernando De Vega. Wow. Preach on. Amen. Talaga naman, ha? Thank you so much sa ating masigasig na worker. Thank you, Brother Kiben. Thank you sa special number. Good evening, everyone. Well, just for you to know, kasama po natin ang Victory Fundamental Baptist Church ngayon. Because this coming Friday, kami po ay lilipad patungo ng Lawag. Ano po? Until Monday po yan. So, 3 consecutive days ano po, na may gawain po sila. So, ipag-pray nyo po kami ni Preacher Jojo at pag-iingat ng Panginoon. Salamat nga pala sa mga kapatiran po natin na nakabalik ng safe and sound. Particularly sila Atimaan at yung pong ilan din, si Rose Ann, nakabalik ng safe and sound. Okay? At salamat sa Panginoon. At sa mga taga-Victory, good evening sa inyong lahat. At syempre pa sa mga kasama natin sa online. Sabi ko, this time, siguro mag-iisang message po tayo. So, nagkaroon sila ng service doon, program po doon, pero naghintay po sila sa ating preaching time sapagkat naniniwala po ako na magiging blessing sa lahat ang mensaheng ito. So, this time, dadako na po tayo sa ating Baptist favorite. Ano ang paborito ng Baptist? Sino sa inyo talaga ang paborito nyo preaching? Pakitaas nga ang kamay. Ayan. Nakakatuwa naman kahit yung mga natutulog, preaching pa rin ang paborito. Amen. No, nagbibiro lamang po ako. Baka naman seryosohin nyo, matulog nga po kayo. No? So we're very happy na yung bisita po natin, kasama po natin siya ngayon. At tuwa ako sa spirit niya. Ha? Actually, lapit siya sa akin kaagad at na-appreciate ko din na siya'y nakasama natin ngayon. At matagal na raw siyang i-invite, tama ba? So, and praise God, at last, nakasama po natin siya. So, please make him feel that he is really welcome in our church. Ano po? At sa mga taga-Victory, kaway nga po kayo dyan. Ayan, kita nyo naman, kahit di ko sila nakikita, kumakaway po sila. Ho. Ayun, ang mga kapatiran natin sa Victory. Ang hirap lang talaga, hindi mo pwedeng hatiin yung katawan mo kasi ganito na kaliit, kung hahatiin mo pa siya, lalo pong liliit. Ano po? So, tapos yung mga kapatiran natin sa iba't ibang bansa, hello, shout out sa inyong lahat dyan. Alright, buksan po natin yung mga Bible sa Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12, at babasahin ko po yung isang talata na dito ko na rin po kinuha yung title ng magiging message po natin. Hebrews chapter 12 and verse number 14. Sa unang pagbasa, I would like to request the congregation, mga kasama natin sa online, sumama po kayo sa pagbasa, especially yung mga taga-Victory Fundamental Baptist Church. Hebrews chapter 12, verse number 14 only. Hebrews chapter 12, verse number 14. All together, ready, begin. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Ngayong gabing ito, ating pong bibigyang pansin sa mensahe ng Panginoon, ang mensaheng pinamagatan ko pong follow peace with all men. Follow peace with all men. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, again, thank you so much for this wonderful opportunity. Thank you for the freedom that we have to open this holy book and to study it. I pray, O God, that you will again empower your humble servant. Help me and fill me with your Holy Spirit. Give me wisdom. Guide me, O Lord, and reach the heart of the people. Hindi lamang po kami dito, kundi ang lahat ng abot po ng online ministry na ito, ng online preaching na ito, dakilang Diyos. Sa iyo po namin muling iniaalay ang aming mga sarili. Pagpalain mo po kami kausapin. Sawayin mo po kami kung kinakailangan. Turuan mo po kami sa dapat naming matutunan. At palaguin mo po kami sa aming buhay, pananampalataya bilang mga Kristiyano. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, be seated. Siguro po may idea naman kayo sa content ng Hebrews chapter 12.
Ito po yung nagbigay paalala po si Apostol Pablo or yung writer kung sino man siya. Nagbigay siya ng paalala tungkol po doon sa chapter 11 sa mga men and women of faith. And then, yung accomplishments po nila, di po ba? Kung paano pong yung pananampalataya po nila ay nakapag-accomplish ng mga dakilang bagay. Pagdating sa chapter 12, ito po ay ang paalala naman sa mga Kristiyano na tayo po mayroong mga takbuhin na dapat pong takbuhin at tatakbuhin natin ito ng may pagtitiis na leading to the idea na sa pagtakbo po natin hindi magiging madali. Sa pagtakbo po natin hindi magiging magaan. Sapagkat hindi na po kailangang sabihing takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa atin kung wala naman pong mga dapat tiisin sa ating magiging pagtakbo. Kaya nga, ang linaw po ng sabi ng verse number 1, okay, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. And then, ito po yung pinaka-importanting reminder sa mga Kristiyano na sa usapan ng pagtakbo, sa buhay mo bilang mananampalataya, para ikaw ay hindi magambala, para ikaw ay makapagpatuloy, para ikaw ay hindi po masira sa iyong pagganap sa kalooban ng Panginoon at pagtakbo sa takbuing inilagay sa iyo, make sure that your focus is on our Lord Jesus Christ. Amen? On the Lord Jesus Christ, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. And then, sa pagpapatuloy po niya, ipino-point out po niya rito na sa pagtingin mo sa Panginoon, imagine mo yung mga tiniis niya, yung binata niya. In fact, parang sa akin po, rebuking na hindi natin naranasan ng kalingkingan man lang ng naranasan ng Panginoon. Minsan iniisip natin, susuko na tayo. Minsan iniisip natin na ayaw na natin. Minsan iniisip natin na parang hindi natin deserve kung ano po yung mga nararanasan natin. And that is wrong. Why? Because according to him, for consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest you be wearied and faint in your minds. Iyan po ang sinabi niya rito. And then ang paalala niya sa verse number 4, ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. Diba? Yun po ang isang bagay na dapat medyo gumising po sa atin bilang mga mananampalataya. For sometimes, we are thinking na parang sobra na, para bang masyado ng marami tayong tinitiis, para bang sobra na ang hirap na dinadaanan natin. Mga kapatid, tumingin ka sa Panginoong Jesucristo at makikita mo, may isip mo na siya kung tutuusin, hindi niya deserve ang lahat ng dinanas niya, pero alang-alang sa atin, dinanas niya. Amen? So napakahalaga. And then in verse number 5, again, another good reminder for the believers. Kasi ang sabi ng verse number 5, and ye have forgotten the exhortation to speak it unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. And then niliwanag po niya, for whom the Lord loveth, He chasteneth. Pagka raw po mahal ng Panginoon, ito po'y kanyang hinahampas, pinapalo po niya kung kinakailangan. And scourgeth every son whom he receiveth. If you endure chastening, God dealeth with you as with sons, for what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Furthermore, we have had our fathers of our flesh, which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? And sabi po, and life, for they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. So, ito po'y nililid sa atin pong magiging pag-uusap na talagang kahit sa usapin ng pagpalo, lahat ng ito inia-accomplish po sa napakagandang layunin sapagkat kung tutuusin, ang dapat sa mga Kristiyano magkaroon po ng consecrated life. Okay? Yung buhay na binanal talaga para po sa Panginoon. Kaya po, kapag kailangan paluin, papaluin para tumuwid ang lakad, para maayos po ang buhay. Kaya importante po na sabi po niya, wag nating walang bahalain yung pagpalo ng Panginoon. Yes, given po, hindi perpekto ang Kristiyano.
Kahit Kristiyano na tayo, nagkakasala pa rin tayo. Kahit Kristiyano na tayo, nagkakamali pa rin po tayo. Pero mga kapatid, ang kaibahan na dapat nating matanggap dahil nga nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, at meron pong goal ang Panginoon para sa kanyang mga anak. So kung kinakailangan, susuwituhin po niya tayo, tapaluin po niya tayo sa napakagandang layunin upang tayo po'y dalhin sa buhay na may kabanalan, sa buhay na may katuwiran. Amen? Kaya sabi po niya sa verse 11, now, no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward, it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees, and make straight paths of for your feet, lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be healed. Yung po yung pinanggalingan natin, mga kapatid. And then dito po sa verse number 14, na sa sentruhan natin, sinabi po niya, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. You know, sa buhay po natin, ang pinakamaganda at ang pinaka-exciting at ang pinakamasaya, yung namamasdan natin ang mukha ng Panginoon. Yung ako at ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Amen? But let us face the fact na dito po sa mensaheng ito, ipinapaalala na ang buhay na walang kabanalan, ang buhay na kung saan po merong mga pagkakampi-kampi, pag-aalitan, pag-aaway, at hindi pagkakasundo-sundo, ang nakapipigil upang mamasdan po natin ang mukha ng Diyos. At yun ngayon ang reason kung bakit po sa usapang Christian Church, napakagandang maidiin po sa atin na tayo po, ayon sa sinabi ng talata, di ba? Follow peace with all men. Yan ang title natin. Follow peace with all men. And the idea of the word follow here, it means strive for peace. Strive for peace. Ang ibig sabihin, pursue peace with everyone. Diba? Yun po, mga kapatid, pag sumikapan natin, naaalala ko nga po yung isang paborito ko pong talata na nagiging dahilan kung bakit ako po laging naililid sa idea na talagang hanggat kaya ko po, gusto ko, payapa ako sa bawat isa. Okay? Payapa ako sa ugnayan at pakikipag-ugnay sa bawat isa. Mga kapatid, ang mensaheng ito ay mensaheng dapat pahalagahan ng Kristiyano sapagkat kung ang Diyos ang pag-uusapan, magandang tanawin para sa Kanya kapag ka ang magkakapatid ay nagkakasundo. Kapag ka ang mga magkakapatid ay nagkakaisa. Kapag ka tayo po ay may magandang masasabi nating pagsasamahan bilang magkakapatid sa Panginoon, na kung saan nagiging proud ang Panginoon at sinasabi niya ang kanyang deklarasyon, ang magandang relasyon natin at pagmamahalan natin sa isa't isa, ang magpapatibay na tayo nga ay mga alagad ng ating Panginoon. Amen? Ha? Nakahihiyang inaangkin mong tagasunod ka ng Panginoon, kaaway mo, kapatid mo. Diba? Nasiraan kayo. Diba? Na nagmamataasan po kayo. Na nagpapaligsahan po kayo. Na nag-iiringan po tayo. Yun po ay kahiya-hiya sa tumatayong magulang natin, kahiya-hiya sa Diyos na ang mga nagsasabing anak niya hindi nagtatratuhan ng tama sa isa't isa. Diba? Kaya mga kapatid, sa damdamin pong taglay ng inyong pastor, hindi po maganda sa gawain po natin na meron pong kampi-kampi, na merong pag-aalitan, na may pagsisiraan, na may pag-aaway-away. Mga kapatid, ang kalooban ng Diyos, mangagmahalan tayo sa isa't isa. At ang sabi po, follow peace with all men. Siguro sa pakikinig mo ngayon, mag-isip ka muna, wala ka bang kaaway? Sino kabigatan mo ng loob? Walang exempted rito. Lahat tayo maging subject sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Minsan yung iba proud pa eh. Diba? Proud pa na magmamatigas na kahit anong mangyari, hindi ko babatiin yan. Kahit anong mangyari, hindi ko papansinin yan. Proud ka pa, ugali yan nang hindi po pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Diba? Follow peace and holiness without which no man shall see the Lord. Kaya nga, naiisip ko, ang ganda ng consistency talaga ng Bible eh. May iaalay ka sa Diyos, may dadaling kang hain, meron kang handog. Ano raw ang dapat mong gawin?
Pagka naalala mo na merong hindi tama at hindi ayos sa kaugnayan mo sa kapatid mo, ano ang sabi? Makipag-ayos ka. Iwanan mo yung hain mo, makipag-ayos ka. Bakit? Kasi masasayang yung hain mo. Hindi yan tatanggapin ng Panginoon. So may blockage, mga kapatid. That is why, isa sa akin pong nais i-emphasize sa church, yung halaga ng pagkakaroon natin ng kapayapaan sa isa't isa. Amen? So napakahalaga po. Unang bagay na gusto kong bigyan natin ng pansin sa puntos natin, number 1, it is a command. Okay? Follow peace with all men. Number 1, it is a command. At pag pinag-usapan natin ang command, mahalaga na kinikilala natin kung sino ang nag-uutos. Diba? It is a command. Now, naaalala niyo po ba sa New Testament na sa usapang command, bababa na po ako, no ho? Sa usapang command, tingnan niyo po sa Matthew chapter 22. Matthew chapter 22, pag sinimulan niyo po, sa verse 37, sinabi po ang first and great commandment of all. Diba? Tinanong niya, ano ba ang pinakadakilang utos? Mga kapatid, walang hihigit sa utos na ito. Walang higit na dakila sa utos na ito. Ano po yung pinakadakila? Mga kapatid, naiibigin natin ang Diyos ng buong puso natin, ng buong pag-iisip natin, ng buong kalakasan natin. Tama po? Ng kaluluwa natin, ng buong kaluluwa natin. And then, sa verse 39, sinabi po yung pangalawang utos. Kasi kung aaralin nyo po, sa pagdating ng bagong tipan, nahati na lang po ang lahat ng kautusan sa dalawa. Una'y ibigin ng Diyos, ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Amen? Thou shalt love thy neighbor as thyself. So tingnan nyo po, ito ang dahilan kung bakit dapat pagsumikapan nating maging maganda relasyon natin. Pagsumikapan po natin na maging payapa tayo sa isa't isa. Hindi po healthy at hindi po honorable ang isang church na ang mga miyembro hindi nagkakasundo. Mga kapatid, ito po ay isang bagay na dapat liwanagin po. Huwag kang mahirati na lagi kang may kaalit. Huwag kang mahirati na lagi kang may kaaway. Huwag kang mahilig sa ganun. And sometimes, without you knowing, the devil is very happy because laging sa buhay natin, dalawang bagay lang yan eh. Yung mangyari yung gusto ng Diyos o mangyari yung gusto ng Diablo. Diba? Ang Diyos ay very expressive. Ang Diyos ay very honest and vocal na sinasabi na ang gusto niya sa mga anak niya, nagmamahalan. Amen? Okay, 1 John chapter 4. 1 John chapter 4 and verse number 20. 1 John chapter 4 and verse number 20. Sa 1 John chapter 3, itinuturo na po dyan, napakaraming beses na inuulit yung love one another. Di po ba? So, yun po, ang napakahalaga. Ang sa Diyos daw, siya ang may akda ng pag-ibig, kaya dapat daw ang bawat isa na mga ipinanganak ng Diyos ay matutong umibig sa isa't isa. Hanggang sa chapter 4, dala pa po ang paksang yan. At itong verse number 20, ang gusto ko pong pag-isipan nyo pong mabuti. Ang sabi po, mga kapatid, this is actually a logical point. Ano po? Ang ibig sabihin, gumamit siya ng logic. Dito sa verse number 20, ang sabi niya, if a man say, I love God, and hated his brother, anong sabi po? He is a liar. Yung ikaw daw, sabi mo, mahal mo ang Diyos, pero hindi mo magawang ibigin ang kapatid mo? Mahal mo ang Diyos, pero ang bigat-bigat ng loob mo sa kapwa mo? Mahal mo ang Diyos, pero kinapuputan mo ang kapwa mo, kinapuputan mo ang kapatid mo. Ang sabi ng Bible, if a man say, di ba, I love God and hated his brother, he is a liar. For, ang sabi, he that loveth not his brother, whom he hath seen. How can he love God whom he hath not seen? Kaya sabi nga ng Panginoon, kung mahal niyo ako, ibigin niyo ang isa't isa. Amen? So napakahalaga po na ito ay ating pong maintindihan, di ba? Follow peace with all men.
It is a command. Iniuutos ng Diyos na tayo po'y maging payapa at magkaroon ng pagmamahalan sa isa't isa. Yun po ang nakalulugod sa Diyos. Yun po ang nais ng Panginoon na tayo po ay mag-ibigan sa isa't isa. Amen? Kaya nga lagi kong tinatanong, kayo, wala ba kayong kagalit? Ibang klase rin minsan ng trip mo eh. Ang gusto mo pang kagalit, yung mga kasama mo sa church eh. Yung mga unbeliever, kasundong-kasundo mo eh. Yung mga taga-mundo eh, nakakasundo mo eh. Minsan, kung sino pa yung kasama mo sa church eh. Kamusta po tayo? Kaya isang blessing sa church natin, hindi natin natotolerate dito yung grupo-grupo. Ano pong hindi? 4 nga po group dito eh, di ba? Ibang groupings naman yun. Bible quiz naman po yun, mga kapatid. Ngayon, kahit Bible quiz yan, kung nangaaway ka ng ibang grupo, ay hindi po maganda yan. Yung iba nga, hindi ibang grupo ang inaaway eh. Yung mismong leader ang inaaway, di ba? Mga kapatid, mga minamahal, let us develop the spirit of love sa usapan ng church. Kasi isang espiritu na nanahan sa atin. Alam niyo po yun, mahirap pagtagpuin yung idea na pareho yung espiritu na nanahan sa atin, pero ba't di tayo magkasundo? Kasi meron tayong tinatawag na personality conflict. Personality, pero yung spirit. Di ba? Mas malakas ba yun, yung personality mo, kaysa sa espiritu ng Diyos? Yung espiritong nananahan sa atin? Hindi ba sabi ng Bible, but the fruit of the Spirit is? Unang-unang pinanggit eh. Love. Kaya ang i-develop natin sa church, yung magandang samahan, yung magandang turingan, maggalangan tayo sa isa't isa. Amen? Kaya nga pati pagsasalita, pinag-iingat kayo eh. Pati pagsasalita, ito panahon na para makita nyo po ito. Kung yung pagsasalita mo nagiging dahilan kung bakit napangihina ang kapatid mo, kung bakit nasasaktan ang kapatid mo, matuto kang maging maayos ng pananalita na kahit sa usapan ng pagsaway, ang sabi po, speaking the truth in love. It is a command. Pero tingnan nyo po, ang message natin, follow peace with all men. It is a great challenge. Bakit great challenge? Follow peace with all men. Yung pagka sinabing maging payapa ka sa mga mabait sa iyo, walang challenge yun. Di ba? Maging mapayapa ka doon sa magkaroon ka ng magandang relasyon sa palaabot sa iyo, sa palabigay sa iyo. Wala pong challenge yun. Dahil palagay ko, may diferensya na lang yung taong inaaway niya, pati yung nag-aabot sa kanya, di ba? O kaya yung mga anak na inaaway yung magulang, may diferensya kayo. Kasi isipin niyo yung mga magulang niyo, kung gaano katindi sakripisyo sa inyo, tapos inaaway niyo, di ba? Hindi ko mabago yung statement ko, may diferensya kapag pati magulang mo, inaaway mo. Di ba? Mga kapatid, ang sabi po, follow peace with all men. It is a great challenge. Why? Sapagkat doon sa idea ng all men, included dito yung mga hindi kaganda-ganda ng ugali. Diba? Yung mga kakontra mo ng personalidad. Yung mga minsan nakakasakit sa iyo, sikapin mo pa raw, diba? Pursue peace, mga kapatid. Strive for peace with everyone. Yun yung idea po sa lahat. Kaya challenging talaga eh. Challenging talaga. Kaya mga kapatid, yung po ang pinagsisikapan ko, hindi po ako nagpapastor doon sa mga mabait lang. At hindi po ako nagiging maganda lang ang pagtrato doon sa mga mabait lang. Diba? In fact, kahit nga gaano ka-generous kapag kami dapat sabihin sa iyo, sinasabi ko po talaga eh. Diba? Pero kahit naman hindi ka generous, kahit naman basta nandito ka, inilagay ka ng Diyos sa aking pangangalaga, mamahalin kita, ano man ang damdamin mo sa akin, mamahalin kita, pahalagahan kita, nasa sayo na yun. Diba? Anong understanding mo doon? Sinabing, follow peace with all men.
kahit doon sa minsan, nakagamit ng hindi magandang salita sa'yo. Dapat. Kasi simple lang naman yan. Dalawang side. God, devil. Kayo tatanungin ko ha, pag may conflict, di ba? Ang conflict po, mga kapatid, sa reality, naiwasan ba yan? Meron yan eh. Sa mag-asawa, sino sa inyo rito yung mga mag-asawang ni minsan hindi kayo nagkaroon ng conflict? Di ba? Palagi ko ang posible yung bihirang-bihirang walang conflict. Di ba? Magkapatid. Magkaibigan. Magkakasama sa church. Ang conflict, mga kapatid, reality yan. Nangyayari yan. Okay? Heto ngayon ang tanong. Kung merong conflict at Diyos ang ating tatanungin, ano ang gusto niya sa conflict? Aba, palalain niyo yan. Yung ba ang gusto ng Diyos? Very easy. Diba? To answer. Kapag kami conflict, kung Diyos ang pag-uusapan, ang gusto niya, iayos niyo agad yan. Tama? Teka. Hindi lang naman ang Diyos ang nag-e-exist eh. May diablo rin eh. Ang gusto ng Diyos, pag may conflict, ayusin niyo. Pero teka, pag diablo, ano naman ang gusto ng diablo? Palalain niyo. At mas maganda yan, para mas enjoy, magdamay ka pa ng iba. Nangyayari sa tunay na buhay? Buti na lang po, may nag-share sa pasting ng tungkol sa gossip. Diba? Kasi yung iba, sul-sul. Imbis na peacemaker, dagdag pa. Diba? So kung may conflict, ilagay mo sa isip mo, kung Diyos ang pag-uusapan, ang gusto ng Diyos sa conflict, hindi magkampihan, hindi patagalin, hindi palalain. Ang gusto ng Diyos pag may conflict, ayusin niyo yan. Pero ang diablo, ang gusto niya, palalain niyo yan. Ang tanong ko ngayon sa inyo, sino nasusunod? Sa mga kadiferensya ninyo. Kasi yung may makadiferensyahan, normal yan. Diba? Nangyayari talaga yan. Pero kung ano yung gusto ng Diyos na gagawin mo sa mga nakadiferensyahan mo, mga kapatid, kung Diyos ang tatanungin ang gusto niya, anak, huwag mong palubugin ang araw sa iyong galit. Anak, alisin mo yung bitterness, yung wrath, yung anger, yung clamor, yung evil speaking, pati yung masasamang isipan, alisin mo yan, anak. Kung Diyos ang pag-uusapan ng gusto niya, be a kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake had forgiven you. At lagi kong sinasabi ito, yung iniuutos ng Diyos na yan, sa'yo rin nakakatulong yan. Dahil alam mo namang hindi healthy na may bitterness ka sa puso eh. Alam mo naman na hindi happy kapag ka may bitterness ka sa puso. Alam mo na hindi helpful sa'yo kapag ka meron kang bitterness sa puso. Not healthy, not happy, not helpful. Ang sarap-sarap ng damdaming maayos ka at wala kang iniiwasan. Ang sarap-sarap ng damdamin, mga kapatid, na nahandoon yung maayos na relasyon nyo sa isa't isa. Ba't pipiliin mo pa yung kailangan pag lumakad ka, may iiwasan ka, o kaya may iirapan ka, o kaya yung pagka nakita mo na iiba. Yung bang, nakakita na ba kayo ng gano'n? Yung ang tao, ang ganda-ganda niya, pag nakita niya yung kagalit niya, pumapangit eh. O baka naman mamaya may sasabihin kayo, uy, may kagalit ka ba? Baka gaganyanin nyo naman yung kasama nyo. Walang ganyanan, ha? Nakukuha nyo po, mga kapatid? Kung pinag-iisipan nyo, wala akong kagalit, mga kapatid. Wala po. Ganyan lang yan, pero walang kagalit yan. It is a great challenge. To follow peace with all men. Wow, very challenging to.
Yung bang, di ba tayong ganun eh. Meron tayong mga taong ayaw natin ng personalidad niya. Ayaw nating makakausap siya. Yun ngayon ang challenge. Ang sabi ng Bible, magkaroon ka ng magandang relasyon sa lahat ng tao. Hindi sa palabigay lang sa'yo. Hindi sa mabait lang sa'yo. Sa lahat ng tao. Tama po? And you know what? It is a godly character. It is God's command. It is a great challenge. And it is a godly character. Mga kapatid, it is not our nature na maging labing. Hindi po natin nature yung maging understanding. Bilang tao, ang ating pong likas, mga kapatid, yung natural na nangyayari. Pagka pinagsalitaan ka na hindi maganda, ano balik mo? Mas hindi maganda. Tama? Pagka sinaktan ka, ano balik mo? Ano sukli mo? Yan ang natural eh. Diba? So humanly speaking, that is very understandable. But in the Christian context, sa usapan po ng mundo ng Kristyanismo, pag Diyos ang pinag-usapan, it takes God, mga kapatid. Godliness. Diba? Kaya sabi ko po, yung pong maging payapa tayo sa lahat ng tao, it is a godly character. Kaya kapag ikaw hirap ka at hindi mo kaya na maging maayos sa lahat ng tao, ang ibig sabihin lang niyan, hindi yung katangian ng Diyos ang umiiral sa buhay mo. Laman na laman mo yan. Ikaw na ikaw yan. Ugaling-ugali po natin yan. Sapagkat kung tayo po ay may godly character, mga kapatid, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ang mahahayag at mangingibabaw, pag-ibig. Anong sabi po? Love covereth the multitude of sins. At pag in-expound natin, nililiwanag natin na ang talatang yan ay hindi po nagsasabi na ang pag-ibig ay nagkukonsinti ng mali. Hindi po. The idea, mga kapatid, is always giving the benefit of the doubt. Na kapag ka po meron pong mga bagay-bagay sa buhay, mga kapatid, sabi ko nga, hindi po consenting, hindi po condoning, mga kapatid, hindi po dapat ganun. Dapat caring, considering, and carrying. Amen? Dapat ganun yung spirito natin. So kaya kapag ka nagmamahal, mga kapatid, hindi nagbibilang ng pagkukulang. Hindi ba ang kadalasang mabigat na kaso natin? Alam mo, ang dami mo nang ginawa sa akin, sa totoo lang. Bakit nadamihan ka? Nagbibilang ka eh. Sabi ko, kaya ang maganda talagang tularan yung pattern ng Diyos eh. Tingnan nyo po sa Lamentation. Ito lagi nyo pong lagi po nating naririnig to, pero gusto kong kunin po natin yung concept ng Lamentation chapter 3. Lamentation chapter 3 verses 22 and 23. Okay? So, Victory, nandiyan pa po ba kayo? Oh, thank you po. Salamat po. All right? So, mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng Lamentations, chapter 3, verses 22 and 23, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. Yan po, mga kapatid ho, napakagandang katotohanan na yung compassion ng Panginoon, yung pong mercy ng Panginoon, ang sabi po, yan ang dahilan kung bakit hindi tayo nako-consume. Diba? Para po sa malalim na unawa, ang ibig sabihin po niyan, kung tayo po sa bawat palpak natin, kung tayo po sa bawat sablay natin, kung tayo po sa bawat mali natin, kung tayo po sa bawat kasalanan natin, mga kapatid, lilipulin tayo. Talagang lahat tayo lipol na. Opo. But you know what? Ang sabi dyan, it is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. Ang ganda po nung sinabi ng verse 23. Ready? Begin. They are new every morning. Kumbaga, every day is a brand new day. Hindi po yung problema mo kahapon, yung kasalanan mo kahapon, pagka sinettle yan sa harapan ng Panginoon,
ang Panginoon po, hindi po nagbibilang. Ang ibig ko lang pong sabihin doon mga kapatid, yung concept, they are new every morning, ibig sabihin sa bawat araw, may laan na habag ang Diyos sa atin. Kaya yung kasalanan po natin kahapon, kung naisettle na po yan, hindi na po para singilin ka pa ng Diyos muli ngayon. Pero ang taong husay maningil eh. Sabi natin, patatawarin, pero nakatanim lahat. Ang husay nating magbilang. Sabi ko, isipin niyo po yung Diyos. Unang tanong, ang Diyos ba nagkakamali? Ang Diyos ba may pagkukulang? Hindi ba, kung tutuusin po, ang Diyos natin, perpekto. Siya na perpekto na hindi mo pwedeng balikan, pinapatawad ka kapag ka nagkakasala ka. Ang masakit, yung Diyos na hindi nagkakasala, nagpapatawad, tas tayo na pare-pareho namang nagkukulang at nagkakasala rin, parang hirap na hirap tayo magpatawad. Mga kapatid, salamat. Sapagkat sa relasyon naming mag-asawa, di ba? Kahit nagkukulang ang isa't isa sa isa't isa, natutunan namin na hindi magbilang ng kakulangan ng isa't isa. Kasi yung pong pagmamahal daw, hindi po nakikip ng records yan. Di ba? Ikaw, kung natatandaan mo noong nakaraang taon, di ba, pinalagpas kita. Pero heto ka na naman. Actually, ginawa mo nung 6 na buwan na nakalipas. Yung lahat talagang kabisado. Pero sa memory verse, hirap na hirap. Ang galing magkabisa ng pagkukulang ng kapwa, pero memory verse, kahit isang talata, walang matandaan. Mga kapatid, ang sarap isipin na kapag ka po natutunan natin, para hindi maging mabigat ang loob natin, huwag tayong mapagtanim. Pagka tayo nagpatawad, 0 na uli dapat yan mga kapatid. Kasi pag hindi mo natutunang i-0 po yan, matatambakan ka. At pag natambakan ka niyan mga kapatid, hindi mo magagawang sundin kung ano yung iniuutos ng Diyos. So it means to say, for us to apply that, for us to do that, ang kailangan po natin, number 1, love. It takes love para ikaw ay magkaroon ng pusong payapa sa lahat. Diba? Pagka may pagmamahal kasi, uunawa. Pag may pagmamahal, magpapatawad eh. Tama? And it takes lowliness. Para po tayo, magkaroon ng pusong mapagpayapa, kailangan mababa yung loob mo. Mahirap pong payapain yung taong napaka-pride, mga kapatid, napaka-proud. Napakahirap aregluhin. Hindi ako makikipag-ayos siya. Diba? Hindi, siya nakagawa ng masama sa akin eh. Hindi ko nagustuhan yung sinabi niya eh. Yung bang pagka-umakto yung mga taong ma-pride, para bang sila hindi nakapagsasalita ng masama, para bang sila hindi po nakakasakit ng kapwa, para bang, mga kapatid, pride yun eh. Hindi tayo perpektong tao, for sure magkukulang din po tayo. Kaya ang tama lang, matuto kang maging forgiving. Why? Sapagkat sa totoo lang, nagkukulang tayo eh. Ngayon ko, ang pagkukulang dahilan para mag-away-away tayo, palagay ko, wala na magkakabati ngayon. Kahit magbigay ka pa ng lobster, di ba? Happy birthday. I lobster you. Mga kapatid, ang ipino-point out natin sa buhay natin, para tayo po ay makapag-apply at makasunod sa sinasabing follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord, mga kapatid, una, it takes love. Diba? Ikalawa, it takes lowliness. At ang pinakasusi ng lahat, it takes the Lord, mga kapatid. At dapat yung lordship ng Panginoon, hindi ikaw. Panginoon, kung ako lang to, hindi ko to mapapalagpas. Panginoon, kung ako lang to, talagang hindi ko kakayanin to. Pero hindi ako ang dapat boss ng sarili ko eh. Ikaw na yung Panginoon ko. Kaya alang-alang sa iyo, Panginoon. Tama? Kaya kapag ikaw matigas ka,
Ikaw ang Panginoon ng sarili mo. Kaya sana itong mensaheng ito, pagkatapos nito, babati na kayo, ha? Kasi sayang yung aral tayo ng aral ng salita ng Diyos, tapos wala lang, parang nakagawian lang natin, nakikinig po tayo. Diba? Let the Spirit of God, amen? Talagang worked sa ating pong mga puso at buhay. It takes the Lord. Umamin tayo, hindi natin kaya to. Wag na po kayo. Ako, aamin po ako sa inyo. Naku, yung natural na pagkatao kong pairalin ko. Talagang, palagay ko, hindi ko po makakaya yung mga kinaya, mga kapatid. Pero because of the Lordship of God in my life, mga kapatid, nakaya. Napakahalaga po na makita natin yan. So, baka meron pa tayong mga alimoom, mga kapatid, ho? Baka may marami pa tayong mga, ano ba tawag doon, yung kinikim-kim na sama ng loob, mga kapatid. Hindi ka matutulungan yan. So, kaya napakaganda na dito po sa mensahe natin, ano po ang title? Follow peace with all men. Ano yung una natutunan natin? It is a command. Diba? It is God's command. Utos ng Diyos. Hindi ni FDB, Diyos ang nag-uutos. Amen? Pangalawa, harapin natin ang totoo. Hindi madali ito. It is a great challenge. Kasi ang sabi, follow peace with all men. Pati sa nakagawa ng hindi maganda sa'yo. Diba? If it be possible, sige po, Romans 12:18. If it be possible, as much as lieth in you. Anong sabi? Live peaceably, consistently with all men. Matinding challenge to. And then, it is a godly character. Pagka nagawa po natin yan, yung maging mapagpayapa tayo at mabuhay tayo may kapayapaan sa lahat ng mga tao, mga kapatid, pinakikita nito yung maka-Diyos na pag-uugali po natin. Ibig sabihin, talagang Diyos na nagahari sa buhay natin. Siya na talaga. Diba? Hindi yung laging ikaw ang naghihintay na sila yung magpakababa sa iyo. Sila yung, sabi ko nga, sa usapang Kristiyano, hindi na issue kung sino nauna eh. Diba? Kung yun ang pag-uusapan, siya naman unang nagkamali sa akin eh. O ngayon, gagawa naman ng tama. Sino dapat maunang gumawa ng tama? Diba? Kung nagkamali ang ating kapwa, mga kapatid, ano ang dapat? Maitama po yan. At alam nyo, sa nakikita ko po, lagit-lagi, napakalaking tulong sa buhay ng isang Kristiyano ang aplikasyon sa Romans chapter 12. So, yan po, lagi kong binabanggit. Sa 9, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil and cleave to that which is good. Diba? 17, recompense to no man evil for evil. Sa verse number 18, if it be possible as much as light in you, live peaceably with all men. Sa verse number 19, di ba? Ang sabi po, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Sa verse number 20, pagka nagutom ang kaaway mo, pakainin mo. Hindi ba napakahirap gawin yan? Napakahirap i-apply yan? Kung ikaw ba yan, magagawa mo ba yan? Kaya nung sabi ko, it takes love, it takes lowliness, and it takes the Lord. Amen? Kailangan mo ng pag-ibig para magawa mo yan. Kailangan mo ng mababang loob para magawa mo yan. Kailangan mo ng Panginoon para magawa mo yan. Amen? So kaya ngayon, sasara natin yung mensahe na talagang ang ating pong conclusion is about scriptural enlightenment. Diba? What we really need is scriptural enlightenment. Meaning, kung ano yung itinuro ng Bible, kung ano yung maliwanag na sinabi ng Biblia. Hindi issue sa Bible kung sino nauna. Hindi issue sa Bible yung bang hindi siya humingi ng tawad. Ang sinasabi ng Bible, ayon sa napakaliwanag na itinuturo, hanggat kaya mo, pursue peace, mga kapatid. Strive for peace. Yan po yung sinasabi. And let us persevere, mga kapatid. Yun po yung kailangan natin gawin. Try our best. Mga kapatid, napakahalaga po niyan. Okay? Scriptural enlightenment. Pangalawa, self-evaluation.
Diba? Sa pinag-aralan natin ngayon, bukod sa kaliwanagan mula sa salita ng Diyos, at mula po doon, magkakaroon ka ngayon ng self-evaluation. Hindi po yung nakinig ka ngayon, ang takbo pa rin ang isip mo, sila naman kasi, siya naman talaga ang gumawa ng hindi maganda sa akin. Suriin natin ang sarili natin. And then, kailangan dito, serious effort. Kailangan talaga ng matinding, di ba? Matinding effort para dito. Ang ibig sabihin, you will try everything and you will use every possibility para maiayos ang dapat iayos. At alam niyo po mga kapatid, dahil ito po ay matinding challenge, pagka nagawa po natin yan, very fulfilling, mga kapatid. Yung bang ang sarap-sarap sa damdamin, paano ko napatawad siya? Paano ko napalagpas yun? Paano ko kinaya yun? Di ba? Kung tatanungin mo ako, kung sa sarili ko lang, talagang hindi ako papayag. Ang pakiramdam ko na agrabyado ako. Ang pakiramdam ko masyado akong namaliit. Ang pakiramdam ko hinamak ako. Ang pakiramdam ko binaliwala pagkatao ko. Lahat ng pakiramdam mo na yan gagaan kapag ginawa mo kung ano yung tama. Amen? Dahil yung pakiramdam mo yan dahil iyan ang ipinasok mo sa isip mo. Dahil kung ikaw ay nasa Diyos, hindi kung ano ang sinasabi ng tao tungkol sa iyo ang magmamatter. Kung ano ka talaga sa Diyos. Amen? Kaya ako hindi ko problema yun eh. May pipintas sa akin, yung pintas nila at kapurihang ibibigay nila, hindi naman magpapabago sa katotohanan kung sino at ano talaga ako. Kahit purihin mo ako ng purihin, kung hindi naman talaga ako ganun, hindi pa rin nabago ang katotohanan, hindi naman talaga ako ganun. Diba? May mga taong ganun eh. Baka mamaya pinupuri mo, pero sa totoo lang, pakitang tao lang pala yun. O mga kapatid, yung pagpupuri natin sa tao, hindi nagpabago sa kung ano talaga siya sa usapang harapan ng Diyos. Amen? So the same thing, pintasan ka, kung ano pinag-uusapan tungkol sa iyo, huwag kang papekto. Bakit? Yung pinag-uusapan nila tungkol sa iyo ay hindi magpapabago kung ano ka talaga, kung sino ka talaga. Ang importante yung tiyakin mo na ikaw ay maayos sa harapan ng Panginoon at kung ano man ang ginagawa ng mga tao sa iyo, ang hanapin mo pa rin ayon sa sinasabi ng Bible, yung pagkakataong maging payapa kayo sa isa't isa. Hindi yung tinutulungan mo pa ang diablo sa gusto niyang gawin. Sometimes without us knowing, di ba, natutulungan pa natin yung diablo sa gusto niyang i-accomplish eh. Ano pa ang gustong-gusto ng diablo? Remember the message, yung expertise ni Satan? Di ba? Ang expertise ni Satan, deceiving. Di ba? Creating question. Ang expertise ni Satan, alam niyo po yan? Di ba? Yung pong masasabi po nating dividing. Di ba? So, kaya ang ginagawa niya, causing quarrels. And then, ang expertise ni Satan, destroying. Kaya ang ginagawa niya, corrupting qualities. Creating questions, di ba? Remember that message? Creating questions, causing quarrels, and corrupting qualities. Ang pinipili ni Satan, alam niyo kung sino? Potential to. Kaya, makinig kayo mabuti sa akin. Pagka ikaw inaatake ni Satan, indikasyon niya na potential ka. Kasi kung walang kakwenta-kwenta kang Kristiyano, hindi ka tatrabahuin ni Satanas. Kaya kanya tinatrabaho, alam niya kasi na napaka-potential mo. Ang galing ni Satan, corrupting qualities. Ang husay niyang sumira, mga kapatid. Kaya maging aware po tayo dyan. So yung pong causing quarrels, ang isa sa talagang gusto ni Satan, tuwan-tuwa siya pagka may mga nag-aaway-away, nag-iiringan, nagpapaligsahan. Kaya nga, ang ganda nung training eh. Na kung saan, yung mga preachers natin dito, nakita nyo ba nagpaligsahan sila? Diba? Walang ganun eh. Yung mga song leader natin dito, nakita nyo po bang, mga kapatid, yung kagandahan na walang ganung espiritu, ang sarap ng samahan. Amen? Yung pag nakikita natin sa fellowship, yung bang idea, mga kapatid, hindi po magandang tanawin sa church na merong isang nakaupo dyan at walang pumapansin sa kanya kasi ang buhay mo nakaikot lang sa grupo na kung saan sila lang ang kasama mo lagi. Importante po na sa lahat, maging maganda ang ating pong samahan. Amen? Walang problemang may kaibigan ka sa church, pero ang kalooban ng Diyos, pagka ang pinag-usapan church, dapat lahat ng tao. Opo, hindi magandang magkakaroon ng comment na, ay alam mo, napasyal ako sa church na yan. Ang pakiramdam ko, parang sila-sila lang.
Diba? Mga kapatid, magandang i-develop po natin. Follow peace. Amen? Follow peace with all men. And holiness. Diba? So sa idea po mga kapatid, ang sabi niya kasi, without which no man shall see the Lord. Kung gusto po natin na sa buhay natin, mamasdan po natin ang Diyos at walang maging hadlang sa ating pong buhay sa Kanya, follow peace with all men. Naalala niyo po yung puntos natin? Number 1, it is God's command. Number 2, great challenge. Number 3, godly character. Isipin mo, pag na-apply mo yan, uy, nakaka-bless kasi hindi ako to, hindi ko kaya to. Ganyan po mga kapatid. Ha? At ang kailangan po natin, love, lowliness, and the Lord. Particular, His Lordship. Yung pagiging Panginoon ng Diyos sa buhay natin. Kaya po, ang maganda, scriptural enlightenment. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? And then self-evaluation, kung aamin ba ako? Diba? Kung aamin ako, kamusta ba ako? And then, sincere and serious effort. Kailangan tumrabaho talaga ako. Hindi ko hintayin siya lumapit sa akin. Gawin ko yung pwede kong magawa, anuman ang makakaya ko para maging payapa sa lahat ng tao. Hindi tayo tinuturuang maging man-pleaser, kundi magkaroon ng peace sa lahat ng tao. And you know what? Pag ginagawa mo yung tama, sabi nga ng Bible, even your enemy is at peace with you. Pati kaaway mo. At na-experience ko po yan, mga kapatid. Na kapag ka ikaw, ala lang, sige lang, gawin mo lang kung ano ang tama. Kahit ang mga taong may masasamang gustong gawin sa'yo, mga kapatid, ang Diyos ang kumikilos. Kaya I hope na na-bless po tayo sa mensahe ngayong gabi. Tumayo po tayong lahat. Huwag po kayong pumunta sa altar kung wala po kayong plano na i-apply kung ano po ang sinabi ng salita ng Diyos. So ang altar na ito ay para sa bawat Kristiyano na handang gawing Panginoon talaga ang Diyos sa kanyang buhay, na magpapakababa at mabubuhay sa pag-ibig upang ang kaganapan ng kalooban ng Diyos ay mahayag sa ating pong mga buhay. Dakilang Diyos, ikaw po ang mangusap sa bawat isa. Nawa makita po namin ang laki ng pakinabang kung i-apply po namin ang mensaheng ito na naituro mo sa amin. May the conviction of the Holy Spirit, O God, ang manaig sa aming mga puso. May we put ourselves subject to you, Heavenly Father, to the authority of your word. Bless us, O Lord, at gaangan mo na po ang aming mga puso. Alisin mo na po ang kapaitan, alisin mo po ang sama ng loob, alisin mo po ang galit, alisin mo po ang masamang pananalita, alisin mo rin po ang masasamang kaisipan, kundi kami po'y mga magandang loob sa isa't isa, na magkaroon po ng malambot na puso na magiging mapagpatawad, dakilang Diyos. Ito po ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus, habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, kung meron kayong gustong isuko sa Diyos, ito po ang napakagandang lugar, ang altar ng Diyos upang isuko sa Kanya ang lahat ng bagay na dapat nating isuko. Sa biyaya mo, Panginoon, sa kapangyarihan mo, Panginoon, sa Espiritu mo, Panginoon, gusto ko po na ikaw ang masunod sa aking buhay. Sige po, a good opportunity for us to somehow challenge ourselves. Hindi ko to kaya, Panginoon. Kailangan kita, kailangan ko yung Espiritu ng pag-ibig mo. Kailangan ko ng kababaan para ma-apply ko to, para magawa ko to. And members, please understand that the reason why I am preaching this message, of course, it is the leading of the Holy Spirit. But my goal and my objective is to emphasize to our church na ang pinakamasarap na church ay ang church na pinamumugaran ng pagmamahalan at magandang trato sa isa't isa. Ang Diyos ang manaig, ang Diyos ang mangibabaw sa buhay ng church nating ito. Panginoon Diyos, sa iyo ko po'y pinagkakatiwala ang kalakasan para sa bawat isa. Alam ko po na ikaw mismo, Diyos, alam mo kung anong nasa aming isip, kung ano pong nasa aming puso.
Alam mo rin po, Panginoon, kung gaano kahirap sa amin bilang nasa laman na i-apply ang mensaheng ito. Kaya nga Diyos, nandito po kami. Lumalapit sa iyo at nagpapakababa upang humingi ng iyong awa, biyaya at paglingap, O Diyos, na amin pong may apply ang mensaheng ito. Panginoon, nawa naramdaman po namin na ayaw mo na maging lugi ang amin pong buhay. Ang gusto mo po, dakilang Diyos, ma-enjoy namin ang aming buhay bilang mga Kristiyano. Lord, thank you for this church. Thank you sa Victory Fundamental Baptist Church na kung saan talagang salita mo po ang aming kinikilalang otoridad sa aming mga buhay. Lord, please continue to bless the ministries that you entrusted to me, Heavenly Father. And may we learn to embrace one another, to really love one another, to be forgiving, O God. Yung pong manghibabaw po sa amin ng pangunawa sa isa't isa. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala, O Diyos, ang impact ng mensaheng ito. At nawa, Panginoon, maintindihan din ng mga miyembro na bilang pastor, napakalaking tulong sa nangunguna ang magandang samahan at tratuhan ng mga miyembro ng magkakapatiran sa Panginoon. Thank you so much, Heavenly Father. Ikaw po ang siyang magkawat ng iyong basbas at ng iyong pagpapala sa bawat isa po sa amin, O aming Ama. Ito po, O Diyos, ang aking panalangin. Taglay sa puso ang paghiling na ngayong gabi, uuwi kaming magaanan kalooban, uuwi kami at ihahatid mo kami sa aming mga bahay-bahay na payapa ang aming mga puso, na may kasiyahan, dakilang Diyos, sapagkat naliwanagan mula sa banal na kasulatan. Ito po ang aming panalangin, O aming Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless us all. Ngayon naman po ay tayo dadako para sa ating pagbibigayan. But before that, let me read to you Proverbs chapter 3, verse 9. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit na mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapala, sa provisions na patuloy niyo pong ibinibigay sa bawat isa. And Panginoon, sa aming pagbibigay, naway maging katanggap-tanggap po ito sa inyong harapan, and naway magamit niyo po ito para sa ikalalago ng inyong gawain. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isang makapagbibigay. In Jesus' name we pray. Amen. As we give, awitin po natin anything that cost me nothing. Cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope He's pleased. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm holy to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. Anything that cost me nothing. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mensahe po na ating napakinggan. So para po sa ating announcement, patuloy po nating suportahan yung ating pong mga gawain, ating mga services po. Ganyan po yung ating nalalapit na mga events po sa May 12, yung ating pong youth rally. Tapos kinabukasan po yung ating Pastors and Preachers Conference po. Ganyan po yung sa May 18,
yung ating Thanksgiving service. So siguro po, yun lamang po para po sa ating pagkatapos. Tayo po tayong lahat. Tayo pong ay manalangin. Let's pray. Ama naming Diyos, marami pong salamat Panginoon sa natapos po naming gawain sa gabing ito. Salamat Panginoon sa aming mahal na bishop na siya pang nagbahagi po Panginoon ng inyong salita. Na po Panginoon sa mensahe po na aming napakinggan, ay wag lang po namin napakinggan Panginoon. Bagkus ito po Panginoon ay aming ma-apply po Panginoon sa aming buhay Panginoon. Alam po namin, hindi po namin to character Panginoon, pero sapat po ang inyong habag at biyaya Panginoon. Na po Panginoon sa aming buhay ay makita po ang inyong pong kaluwalhatian, Panginoon, kayo pong may taas, Panginoon. Nga po, Panginoon, sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon, kayo po siyang gabay po sa amin, Panginoon, at ibalik niyo kayo, Panginoon, sa aming pong mga gawain, Panginoon. Ito pong aming samot panalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Amen, amen. So, purihin po ang Panginoon. To God be the glory.